Ang gabing iyon na tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mga mayayamang kamag-anak, ang kahihiyan na iyon, ang hiya na iyon, halos pumatay sa akin. Akala ko, tapos na ang lahat. Akala ko, wala na akong dangal na natitira. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagbudget ng pera, ang nagpapanatili ng bahay na malinis at maayos. Ako pa nga ang nagbayad para sa bahay nila, para sa mga gastusin nilang malalaki. Pero para sa kanila, isa lang akong anino, isang bagay na pwede lang balewalain. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyunan nila na wala na akong silbi. Umalis ako, dala lang ang aking pitaka. Pero hindi nila alam na ang yumaong asawa ko ay nag-iwan sa akin ng isang lihim, gusto nilang mawala ako, mawalan ng boses. Ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang aral na ikukuwento nila sa kanilang mga apo hanggang sa kanilang pagtanda. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi nyo ang inyong kwento. Lahat tayo ay may dangal na ipinaglalaban. Kabanata 1. Ang galit at ang kahon ng karton. Napakaraming taon na rin ang nagdaan, 15 taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Si Harper Lively, isang batikang investment strategist na nagbigay ng kanyang puso at kaluluwa sa kumpanyang ito. Bawat sentimo, bawat pawis, bawat puyat ay inilaan niya para sa pagpapalago ng kanilang yaman. Subalit, sa isang iglap, lahat ng iyon ay tila naglaho na parang bula. Ang lahat ay nagsimula sa isang aksidente. Isang hindi inaasahang pagbagsak ng tasa ng kape. Alam naman ng lahat na hindi sinasadya iyon, isang sandaling kapabayaan lamang. Ngunit para kay Aldrin de la Cruz, ang anak ng CEO, iyon pala ay sapat na dahilan upang itapon ng isang empleyadong tapat at masipag sa loob ng 15 taon. Tama na, Harper. Tapos na ang kontrata mo. Tila yelo ang boses ni Aldrin, walang bahid ng awa. Napatulala si Harper, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero Aldrin, 15 taon na ako dito. Hindi ba't mahalaga ang aking mga naiambag? Sumubok siyang magsalita, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang puso niya'y bumibigat sa bawat salita, parang batong unti-unting lumulubog sa kalaliman ng dagat. Sapat na iyan, pagtatapos ni Aldrin, tila walang pakialam. Mag-empake ka na, hindi na kailangan ng iyong mga gamit dito. Niyakap ni Harper ang hawak niyang karton. Doon nakalagay ang iilang piraso ng kanyang mga alaala sa opisina. Isang larawan ninyong mag-anak na nakangiti, isang maliit na florera na may tuyong bulaklak, at ang kanyang paboritong tasa ng kape, ang tasa na siyang naging sanhi ng lahat. Habang papalabas siya ng gusali, ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya, kasabay ng malamig na pagtingin ng kanyang mga dating kasamahan. Walang nagbalot sa kanya. Walang nagtanong kung okay lang siya. Para bang isang anino na lamang siya na biglang nawala. Sa labas, sa gitna ng ingay ng syudad, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Mason Santos. Ang isa sa pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya. Isang malaking pangalan sa mundo ng negosyo. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa puso ni Harper. Baka sakaling mayroon pa siyang magagawang paraan. Hindi dahil sa trabaho na mawawala sa kanya, kundi dahil sa dangal na unti-unting nilalamon ng kawalang katarungan. Habang papalapit si Mason, pinilit ni Harper na ayusin ang kanyang sarili. Pinahid ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang makita siyang ganito kahina. Mr. Santos, tawag niya. Medyo nanginginig pa rin ang tinig. Napalingon si Mason. Nakilala niya si Harper. Oh, Harper, magandang araw. Mukhang may dala kang sorpresa? Ang ngiti ni Mason ay tila may halong pagtataka. Pinilit ni Harper na ngumiti, isang mapait na ngiti. Magandang araw din po, Mr. Santos. Sa totoo lang po, hindi maganda ang araw ko. Huminto siya sandali, huminga ng malalim.
Ang kanyang isip ay nagsisimulang magproseso ng lahat ng nangyari. 15 taon, isang aksidente, pinalayas, parang panaginip, isang masamang panaginip. Nalungkot ako nang marinig ang tungkol sa nangyari, sabi ni Mason. Tila nabasa ang bigat sa kanyang mukha. Alam ko kung gaano ka kasipag at kung gaano mo pinahalagahan ang kumpanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit sila nagdesisyon ng ganyan. Dito na nagsimulang magbuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil. Nalungkot ka lang, Mr. Santos? Ito na ba ang katapatan? Ito na ba ang pagkilala sa isang empleyadong nagbigay ng lahat? Ang boses ni Harper ay tumataas, ngunit hindi ito galit na sigaw, kundi isang paglalabas ng sama ng loob. Isang tasa ng kape lang, isang maliit na pagkakamali, at itinapon na nila ako na parang basura. Matapos ang 15 taon, narinig niya ang sarili niyang tinig na nag-uulit ng mga salitang 15 taon. Parang isang sirang plaka. 15 taon ng pagbubuhos ng lakas at dedikasyon na wala sa isang iglap. Napansin ni Mason ang lalim ng kanyang hinanakit. Harper, alam mo, sa mundo ng negosyo, minsan hindi sapat ang sipag at talino. Minsan, kailangan mo rin ng tamang timing at tamang mga tao sa paligid mo. Pero hindi ibig sabihin yan ay wala kang halaga. Nagpatuloy si Mason, ang kanyang tinig ay nagiging mas seryoso. Alam mo, nakakarinig ako ng mga bulong-bulungan. Hindi maganda ang takbo ng pamamahala nila ngayon, lalo na simula nang mas lumakas ang impluwensya ni Aldrin. Maraming investor ang hindi na masaya. Nagkatinginan sila. May sinasabi ang mga mata ni Mason na hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Parang may mga lihim na bumabalot sa kumpanyang ito, mga lihim na hindi niya alam. Tingnan mo ito, sabi ni Mason, sabay abot ng isang maliit na piraso ng papel kay Harper. Ito ang aking personal contact number. Kung sakaling gusto mong pag-usapan ang mga bagay na ito o kung mayroon kang gustong iparating sa akin, tawagan mo ako. Hindi ko kailanman kinakalimutan ang mga taong naging tapat at masigasig. At sa tingin ko, Harper, ikaw ay isa sa kanila. Tinanggap ni Harper ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito isang numero lang. Ito ay isang bagong pagkakataon. Isang pag-asa. Parang isang sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap. Baka sakaling hindi pa ito ang katapusan. Baka sakaling ito pa ang simula ng isang bagong kabanata. Nagpasalamat siya kay Mason, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Habang nakatayo doon, hawak ang karton at ang maliit na piraso ng papel, naramdaman ni Harper ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Determinasyon. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagpupunyagi. Ang sakit ay nagiging gatong upang patunayan na mali sila. Lumakad siya palayo, hindi na parang isang natalong empleyado, kundi parang isang mandirigmang handa ng lumaban. Ang 15 taon na iyon ay hindi masasayang. Ang mga alaala sa loob ng karton ay hindi lamang mga gamit, kundi mga patunay ng kanyang pagpupunyagi. At ang numero sa kanyang kamay, iyon ang susi. Susik ng bagong simula. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang pamilyar na tunog ng mga tambutso ng jeepney. Ang mga sigawan ng mga tindero sa kalsada. Ang amoy ng mga isda na bagong luto sa mga karinderya. Ang pamilyar na ingay ng buhay sa Maynila. Ito ang kanyang mundo. At sa mundong ito, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang dangal. Kailangan niyang patunayan na ang isang tasa ng kape ay hindi kailanman magiging katumbas ng 15 taon ng dedikasyon. Ngayon, ang tanong ay, paano? Paano niya sisimulan ang paglaban na ito? Ang kanyang mga gamit ay nasa karton. Ang kanyang opisina ay nawala. Ngunit hindi nawala ang kanyang kaalaman. Hindi nawala ang kanyang karanasan. At higit sa lahat, hindi nawala ang kanyang puso at determinasyon. Ito ang magiging sandata niya. Ang sandatang hindi kayang kunin ni Newman. Pinagmasdan niya ang numero sa papel. Isang bagong pag-asa. Isang bagong direksyon. Ang lahat ng mga piraso ng kanyang nakaraan ay nasa kanya at ang mga piraso ng kanyang hinaharap ay nagsisimulang mabuo.
Ang sakit ay nandyan pa, ang galit ay nandyan pa. Ngunit ngayon, may kasama na itong lakas. Lakas na ipagpatuloy ang laban. Mula ngayon, hindi na siya si Harper Lively, ang empleyado. Siya na si Harper Lively, ang mandirigma. Ang mandirigma na handang lumaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang dangal, at para sa mga taong tulad niya na minsan ay hindi nabibigyan ng tamang pagkilala. Ito ang simula ng kanyang kwento. Ang kwento ng pagbangon. Kabanata 2, 15 taon ng paglilingkod sa lilim ng toreng salamin. Habang nakatayo sa labas ng gusali, hawak ang kahon na naglalaman ng mga labi ng kanyang profesional na buhay, nagsimulang umikot sa isipan ni Harper ang mga alaala. 15 taon. Oo, 15 taon. Hindi ito basta-bastang taon lamang. Ito ang mga taon kung saan ang kanyang kabataan ay unti-unting nalusaw. Ang kanyang mga pangarap ay nabalutan ng papel at mga numero, at ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa iisang direksyon, ang Remington Ridge Capital. Ang kumpanyang ngayon ay kilala na bilang Premier Holdings. Naaalala pa niya kung paano siya nagsimula. Isang batang babae na puno ng pangarap ngunit walang gaanong karanasan. Nagsimula siya bilang isang junior analyst. Ang kanyang trabaho noon ay simple lamang, magsaliksik, magsuri ng mga datos at umasa na ang kanyang mga kalkulasyon ay tama. Marami ang tumatawa sa kanya noon, ang ilan ay tinutukso pa. Pero hindi siya sumuko, hindi siya nagpatinag. "Huwag kang masyadong magpagod, Harper," minsan sabi ng isa niyang kasamahan. "Bata ka pa, i-enjoy mo ang buhay." Pero paano niya i-enjoy ang buhay kung alam niyang kaya niyang gawin ang higit pa? Paano niya i-enjoy ang buhay kung nakikita niya ang kanyang kumpanya na unti-unting lumulubog sa gitna ng malalaking problema sa merkado? Alam niya ang panganib. Nakikita niya ang mga senyales at alam niyang mayroon siyang magagawa. Maraming gabi ang ginugol niya sa opisina. Habang ang iba ay nasa mga bar o kaya na may kasama ang kanilang mga pamilya, si Harper ay nakaharap sa mga spreadsheet, mga ulat at mga grafiko. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na ilaw ng kanyang desk lamp at ang tunog ng kanyang keyboard. Uminom siya ng maraming tasa ng kape. Oo, ang paborito niyang tasa ng kape, para lamang manatiling gising. Uminom siya ng kape na parang tubig. Naaalala niya ang isang partikular na panahon. Isang krisis sa merkado. Ang halaga ng mga stock ay bumabagsak na parang bato. Ang mga tao ay nagpapanik. Ang mga malalaking pangalan sa industriya ay nagsisialisan. Ang Remington Ridge Capital ay nasa bingit ng pagkalugi. Maraming miyembro ng board ang nagkasalubong ang mga kilay, nag-aalala. Si Aldrin, bagaman anak ng CEO, ay noon pa man ay tila wala masyadong pakialam sa mga detalye. Mas gusto niyang magpakasaya. Ngunit si Harper, siya ang nagbasa ng bawat ulat. Siya ang nag-aral ng bawat galaw ng merkado. Siya ang nagbuo ng plano. Isang mapangahas na plano, sabi ng iba. Ngunit batay sa kanyang matinding pagsusuri, ito ang tanging paraan. Baka ito na ang katapusan natin, sabi ng CEO noon, ang ama ni Aldrin. Ngunit si Harper ay lumapit. Hindi po, ama, mayroon pa po tayong pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang plano, ang mga kalkulasyon, ang mga posibleng resulta. Sa una, nag-alinlangan sila. Ngunit sa kawalan ng ibang pagpipilian, binigyan nila ng pagkakataon si Harper. At ano ang nangyari? Ang plano ni Harper ay naging matagumpay. Hindi lamang nito nailigtas ang kumpanya mula sa pagkalugi, kundi nakapagbigay pa ito ng milyon-milyong piso na kita. Milyon-milyong piso, hindi basta-basta. Ang kumpanya ay muling bumangon. Ang mga tao ay nagsaya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Harper ay nanatiling tahimik. Hindi siya naghanap ng papuri. Ang kanyang kasiyahan ay sapat na. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi pa rin siya nakatanggap ng tamang pagkilala. Lalo na mula kay Aldrin. Kahit na si Aldrin na ngayon ang namumuno, tila hindi niya lubos na naunawaan ang kahalagahan ni Harper. Para kay Aldrin, si Harper ay isa lamang, isang staff,
isang empleyado na madaling palitan. Harper, kailangan kong kausapin ka tungkol sa bagong proyekto sa Subic, sabi ni Aldrin isang araw, tila nagbibigay ng utos. Opo, Aldrin, ano po iyon? Sagot ni Harper, handa na namang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Kailangan natin ng parang glue para sa proyektong ito, yung kayang pagdikitin ng lahat. Ikaw na bahala dyan, sabi ni Aldrin, sabay talikod. Glue, ang pandikit. Iyon na pala ang tingin sa kanya, ang pandikit, ang invisible glue na nagpapatakbo sa buong kumpanya. Siya ang nag-aayos ng mga problema. Siya ang nagpupuno sa mga kakulangan. Siya ang nagtutulak sa kumpanya kahit na ang iba ay nawawalan na ng pag-asa. Siya ang nagsasakripisyo ng kanyang personal na buhay, ng kanyang oras kasama ang pamilya, ng kanyang mga pangarap para lamang mapanatiling buo ang kumpanya. Milyon-milyong piso ang kanyang naitulong, ngunit ang tingin sa kanya ay isa lamang pandikit. Pandikit na kapag hindi na kailangan, itatapon na lamang. Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa puso ni Harper. Ang pandikit na ito ay pagod na. Pagod na sa walang tigil na pagdikit. Pagod na sa pagiging hindi nakikita. Pagod na sa pagiging maliit ang tingin. Tumingin siya sa mga matataas na bintana ng gusali. Ang toreng salamin. Ang simbolo ng tagumpay ng kumpanya. Sa ilalim ng mga salaming iyon, nagsimula siya bilang isang analyst na walang gaanong halaga. Dito, ipinaglaban niya ang bawat sentimo. Dito, binuhos niya ang kanyang buhay. At ngayon, sa kabila ng lahat ng iyon, ang tanging natanggap niya ay ang pagtrato bilang isang pandikit lamang. Pandikit, paulit-ulit na bulong ni Harper sa sarili. Ang salitang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Parang isang malaking marka, isang tatak. Hindi lang ako pandikit, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nagsimulang tumibay. Higit pa riyan ako. Ang alaala ng kanyang paghihirap, ng kanyang mga sakripisyo ay bumabalik sa kanya ng mas malinaw. Ang bawat nawalang bakasyon. Ang bawat hindi nasagap na birthday ng kanyang mga anak. Ang bawat pagkakataon na hindi niya nagamit para sa sarili niyang mga pangarap. Lahat ng iyon ay para sa kumpanyang ito. Para sa mga taong ito. At para sa mga milyon-milyong piso na kanyang naipanalong puhunan. Ngayon, habang nakikita niya si Mason Santos, ang malaking investor, may bumabagabag sa kanya. Kung ang mga investor ay nakakakita ng tunay na halaga ng isang tao, hindi lamang ang nakikita sa panlabas o ang nakalagay sa titulo, baka sakaling may pag-asa pa. Baka sakaling ang kanyang 15 taon ng paglilingkod ay hindi talaga masasayang. Ang karton na hawak niya ay hindi lamang naglalaman ng mga gamit sa opisina. Ito ay naglalaman ng patunay. Patunay ng kanyang pagpupunyagi. Patunay ng kanyang galing. Patunay na siya ay higit pa sa isang pandikit. Siya ay ang arkitekto na nagtatayo, ang mekaniko na nag-aayos, at ang sandata na lumalaban para sa kumpanya. Sa gitna ng ingay ng syudad, kasama ang mga alaala ng 15 taon, naramdaman ni Harper ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang sakit ng pagtatapon ay naroon pa, ngunit napapalitan na ito ng determinasyon. Ang pagtatangi sa kanyang sarili na matagal nang natatabunan ng pagiging pandikit ay unti-unting nabubuhay muli. Hindi siya pandikit. Siya ay si Harper Lively at ang kanyang kwento ay hindi magtatapos sa pagiging itinatapon. Magtatapos ito sa pagbangon. Sa pagpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa titulo o sa kung sino ang nakikipag-usap sa iyo, kundi sa kung sino ka at kung ano ang kaya mong ibigay. Ang mga toreng salamin ay hindi na lamang simbolo ng kumpanya. Ito na rin ang simbolo ng kanyang pinagdaanan. At mula ngayon, ang kanyang pagharap sa mga toreng iyon ay magiging iba na. Hindi na bilang isang anino, kundi bilang isang tao na handang ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang dangal. Kabanata 3. Ang labanan ng ego at ang nakapangingilabot na kasinungalingan. Ang tensyon sa pagitan ni Harper at Aldrin ay lalo pang tumitindi. Si Aldrin, na laging nagpapalamang sa kanyang sariling kahalagahan at kapangyarihan, ay tila hindi natututo.
Sa kabila ng mga nakaraang pangyayari, patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga desisyong padalos-dalos. Ang pinakabagong usapin ay isang malaking real estate deal. Isang proyekto na sa unang tingin ay mukhang kapaki-pakinabang, ngunit sa mas malalim na pagsusuri ni Harper ay isang malaking peligro. Harper, kailangan nating isara ang deal na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Aldrin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali at pagyayabang. Ang property na ito sa Bataan, napakalaki ng potensyal. Sigurado akong kikita tayo ng malaki rito. Napapikit si Harper. Alam niya ang ibig sabihin ng malaki ang potensyal para kay Aldrin. Kadalasan, ito ay nangangahulugan ng malaking panganib na hindi niya kayang timbangin. Sa loob ng kanyang isipan, naglalaro ang mga salita ni Aldrin. Malaki ang potensyal. Kikita tayo ng malaki. Ngunit ang kanyang propesyonal na intuwisyon na pinatibay ng 15 taon ng karanasan ay nagsasabi ng iba. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga sabi-sabi. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang ang magsaliksik, kundi ang mag-aral ng malaliman. Kaya't pinagtuunan niya ng pansin ang pinag-uusapang proyekto. Pinagmasdan niya ang mga financial reports. Sinuri niya ang mga legal na dokumento. Nakipag-ugnayan siya sa mga kakilala sa industriya, tahimik lamang, hindi nais na magdulot ng alon hanggat hindi pa sigurado. At doon niya natuklasan ang katotohanan. Hindi ito isang simpleng proyekto. Ito ay isang masalimuot na plano. Nakita ni Harper na ang mga dokumento ay sadyang pinaganda. Ang mga appraisal ay pinalaki. Ang mga pangako ay kulang sa basehan. Ang lahat ay nakaturo sa isang malaking panloloko. Isang paraan upang mailabas ang pera ng kumpanya at mailagay sa mga bulsa ng iilang tao. Naramdaman ni Harper ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang pandaraya na ito ay napakalaki. At si Aldrin, sa kanyang pagiging kampante at sa kanyang malaking ego, ay tila hindi nakikita ang panganib. O baka naman, baka alam niya, baka bahagi siya nito. Pinilit niyang tanggalin ang mga negatibong kaisipan. Hindi niya maaaring agad isipin na masama ang intensyon ni Aldrin. Ngunit ang kanyang tungkulin bilang isang investment strategist ay malinaw. Protektahan ang kumpanya at ang mga mamumuhunan. Aldrin, sabi niya, nang makaharap niya ulit ito sa opisina, ang tinig niya ay mahinahon ngunit matatag. Nais ko lang pong magbigay ng aking pagsusuri tungkol sa Bataan property deal. Tumingin sa kanya si Aldrin, tila naiinis na. Ano na naman yan, Harper? Hindi ba't napag-usapan na natin ito? Kailangan na nating umaksyon. Opo, naiintindihan ko po ang pagmamadali. Ngunit base po sa aking pagsusuri, mayroon po tayong malaking problema. Naglabas siya ng mga dokumento. Ito pong property appraisal ay masyadong mataas kumpara sa aktwal na halaga sa merkado. At itong mga kontrata, tila may mga provision dito na pabor lamang sa kabilang partido. Mayroon pong malaking posibilidad na ito ay isang scam, Aldrin. Napakunot ang noo ni Aldrin. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging galit. Scam? Anong pinagsasabi mo, Harper? Sino ka para sabihin yan? Ikaw lang naman ang junior analyst na nagtatrabaho bilang pandikit, di ba? Naramdaman ni Harper ang sakit ng mga salitang iyon. Muli na naman ang paggamit ni Aldrin sa salitang pandikit. Ngunit hindi na siya nagpatinag. Mas matimbang ang kanyang misyon kaysa sa personal na sakit. Hindi po ako nagsasalita bilang isang pandikit, Aldrin. Nagsasalita ako bilang senior investment strategist na may responsibilidad na protektahan ang kumpanya. At ang scam na ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. 50 milyong piso na maaaring mawala sa atin. Mas lalong nagliyab ang galit sa mga mata ni Aldrin. Tila hindi niya matanggap na ang isang tao na kanyang minamaliit ay humaharap sa kanya na may ganitong katibayan. Hindi mo ako maaaring diktahan, Harper. Ako ang magpapasya rito. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Alam ni Harper na hindi na siya makakakuha ng tamang desisyon mula kay Aldrin. Kailangan niyang gawin ang nararapat. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan sa taong may tunay na kapangyarihan. Ang taong ang desisyon ang tunay na mahalaga. Kaya't noong araw na iyon,
Nagpasya si Harper. Lumapit siya sa opisina ng CEO, si Mr. De La Cruz, ang ama ni Aldrin. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito ang pinakamahirap niyang desisyon. Maaaring mawala sa kanya ang kanyang trabaho. Ngunit ang katotohanan, kailangan itong malaman. Mr. De La Cruz, simula niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Mayroon po akong mahalagang impormasyon tungkol sa Bataan property deal. Isang impormasyon na sa tingin ko ay kailangan ninyong malaman. Ipinaliwanag ni Harper ang lahat, ang kanyang pagsusuri, ang mga ebidensya, ang potensyal na pagkalugi. Hindi niya pinalampas ang kahit anong detalye. Habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Mr. De La Cruz. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso, hanggang sa pagiging malalim na pag-aalala. Nang matapos si Harper, katahimikan ang bumalot sa opisina. Tanging ang paghinga lamang nila ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Mr. De La Cruz. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Harper, salamat. Salamat sa iyong katapatan at sa iyong tapang. Napakahalaga ng iyong ginawa. Tumingin siya sa labas ng bintana, tila nag-iisip ng malalim. Mali ang aking anak. Mali ang kanyang mga desisyon nitong mga nakaraang buwan. Kailangan niyang matuto. Nang lumabas si Harper sa opisina ng CEO, alam niyang nagbago na ang lahat. Alam niyang nagalit na si Aldrin. Alam niyang ang kanyang trabaho ay maaaring manganganib. Ngunit sa kanyang puso, mayroong kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmumula sa paggawa ng tama. Sa paglalakad niya pabalik sa kanyang cubicle, nakasalubong niya si Aldrin. Ang mukha ni Aldrin ay parang nagbabadyang bagyo. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab. Ginawa mo yon, di ba? Mahinang sabi ni Aldrin, ngunit puno ng puot. Sinabi mo kay Papa. Tumango lamang si Harper. Hindi niya kailangang magpaliwanag pa. Ngumisi si Aldrin, isang mapait at nakamamatay na ngisi. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo, Harper. Hindi ko kakalimutan ito. Hindi ko kakalimutan ang kahihiyang ito. Naramdaman ni Harper ang lamig sa boses ni Aldrin. Ang pagbabanta. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng determinasyon. Kung ang pagiging tapat niya ay magiging sanhi ng galit ni Aldrin, hayaan na. Ang mahalaga ay nailigtas niya ang kumpanya mula sa isang malaking kapahamakan. Ang labanan ng ego ay malinaw na nagsimula. At si Harper, ang dating tila pandikit lamang, ay matapang na tumayo sa gitna ng bagyo. Handa siyang harapin ang anumang darating, dahil alam niya mas malakas ang katotohanan kaysa sa anumang kasinungalingan. At mas matimbang ang integridad kaysa sa anumang kapangyarihan o yaman. Ang 50 milyong piso ay malaking halaga, ngunit ang kanyang dangal at ang dangal ng kumpanya ay mas mahalaga pa. Kabanata 11. Ang tahimik na pagpapahirap at ang basag na pangarap, ang mga salita ni Aldrin ay tila mga matatalas na patalim. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo, Harper. Hindi ko kakalimutan ito. At totoo nga, hindi ito isang simpleng banta lamang. Ito ang simula ng isang tahimik, ngunit mabagsik na paghihiganti. Naramdaman agad ni Harper ang pagbabago. Bigla na lamang siyang hindi na isinasama sa mga importanteng meeting. Ang mga tawag na dati ay para sa kanya, ngayon ay napupunta na sa iba. Ang mga kliyente na dati ay tapat sa kanya, unti-unti nang lumilipat sa iba, dala-dala ang mga paborableng kasunduan na tila ibinigay sa kanila ng ibang tao. Ang kanyang dating maluwag at maliwanag na opisina ay napalitan ng isang maliit at madilim na sulok sa pinakalumang bahagi ng gusali. Para bang itinatapon siya palayo, palayo sa liwanag, palayo sa kahalagahan. Sa bawat pagbabago, nararamdaman ni Harper ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kawalang katarungan. Ang bigat ng pagiging inutil. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga pader na tila kulungan. Ginawa ko lang naman ang tama. Ang salitang tama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tama ba ang gawin ang tama kung ang kapalit naman ay ang tuluyang pagkasira ng iyong buhay? Sinubukan niyang kausapin muli si Mr. De La Cruz.
Umaasa siyang mauunawaan siya ng matandang CEO, ang ama na nagbigay sa kanya ng pagkakataon noon. Mr. De La Cruz, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo ang mga nangyayari. Tila po hindi na ako nakakasama sa mga mahahalagang desisyon at ang aking mga kliyente ay unti-unti nang nawawala. Ngunit si Mr. De La Cruz, bagaman tila nauunawaan ang kanyang sitwasyon, ay nagbigay lamang ng payo na tila hindi nakakaintindi sa lalim ng kanyang pinagdadaanan. Harper, pasensya ka na. Medyo mahirap pa si Aldrin. Bata pa siya at marami pa siyang kailangang matutunan sa pamamahala. Bigyan mo muna siya ng pasensya, konting tiis na lang. Konting tiis. Ang salitang iyon ay parang tinik sa lalamunan ni Harper. Konting tiis? Paano niya ipapaliwanag ang konting tiis sa kanyang anak? Ang anak niya, si Maya, isang batang puno ng sigla at pangarap, ang nag-iisang inspirasyon ni Harper. Dati, handa siyang isakripisyo ang lahat para kay Maya. Ngayon, ang sakripisyong iyon ay tila nagiging permanente na. Naaalala niya ang huling araw ng intramurals sa paaralan ni Maya. Nangako siya na manonood. Nangako siya na susuportahan ang kanyang anak. Ngunit sa araw na iyon, may isang urgent meeting na kailangan niyang salihan. Isang meeting na hindi naman pala talaga kasing urgent ng sinabi ni Aldrin. Nang makarating siya sa school, tapos na ang lahat. Nakita niya si Maya na naglalakad mag-isa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang mga mata nito ay naghahanap sa kanya sa dami ng tao. Inay, tawag ni Maya, ang tinig ay nanginginig. Bakit po kayo wala? Niyakap ni Harper ang kanyang anak ng mahigpit. Ang luha ay hindi mapigilan. Patawad, anak. Patawad, Maya. Ang mga salitang iyon ay kulang, hindi sapat. Hindi maibabalik ang mga nawalang sandali. Hindi maibabalik ang pagkawala ng tiwala sa kanyang ina. Siya ay isang ina. Ngunit siya rin ay isang empleyado na pinipilit sirain. Paano niya pagsasabayin ang dalawang tungkulin na tila sabay na pinagkakaitan ng pagkakataon? Ang pagiging ina na dapat ay laging nariyan at ang pagiging propesyonal na ngayon ay tila walang halaga. Ang bawat araw ay parang isang paglalakad sa manipis na yelo. Kailangan niyang maging maingat, kailangan niyang maging matatag. Ngunit ang pagod ay naroon. Ang pagod na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa espiritu. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng tahimik na pagpapahirap, uupo lamang siya sa tabi ng kanyang anak. Nakikinig sa mga kwento nito sa paaralan. Pinipilit na ngumiti, pinipilit na ipakita na lahat ay maayos. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Alam niyang ang kanyang mga pangarap, pati na ang mga pangarap ni Maya para sa kanya, ay unti-unting nababasag. Isang client, si Ginoong Roberto Santos, isang matandang negosyante na halos kasing edad na niya, ang tanging hindi bumitaw sa kanya. Siya ang isa sa mga orihinal na kliyente na kasama niya mula pa noong nagsisimula siya. Harper, anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Ginoong Santos isang araw habang sila ay nagkakape. Mukha kang pagod na pagod, at ang balita ko, hindi maganda ang trato sa iyo ng bagong pamunuan. Nagbuhos ng sama ng loob si Harper. Sa wakas, may nakinig. May nakaintindi. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang mga meeting na hindi niya nadaluhan, ang opisina na inalisan siya, ang mga kliyenteng kinuha, at higit sa lahat, ang kawalan ng suporta mula sa ama ni Aldrin. Nakikinig lamang si Ginoong Santos, tumatango paminsan-minsan. Nang matapos si Harper, huminga ng malalim ang matandang negosyante. Alam mo, Harper, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng karunungan. Sa buhay, hindi lahat ng laban ay kailangang gawin sa pamamagitan ng sigawan o pakikipag-away. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang pasensya at ang pagiging matatag. Patunayan mo sa kanila ang iyong halaga, hindi sa pamamagitan ng pagbaba ng iyong sarili, kundi sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ngunit paano, Ginoo? Tila wala na akong magawa. Nakakulong na ako, sagot ni Harper.
Ang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ka nakakulong, Harper. Ginagawa ka lamang nilang nakakulong. May pagkakaiba iyon. Ang susi ay nasa iyo pa rin. Ang iyong kaalaman, ang iyong karanasan, ang iyong dedikasyon. Ang mga iyan ay hindi nila kayang kunin sa iyo. Naglagay si Ginoong Santos ng isang maliit na sobre sa mesa. Ito ay isang maliit na halaga. Salamat sa iyong paglilingkod sa aking negosyo sa mga nakaraang taon. Gamitin mo ito para sa iyong sarili o para sa iyong anak. Huwag mong hayaang basagin nila ang iyong pangarap. Ang pinakamahalagang pangarap, ang maging isang mabuting ina at isang respetadong profesional, iyan ang ipaglaban mo. Kinuha ni Harper ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito lamang pera. Ito ay pagkilala. Ito ay pagmamalasakit. Ito ay pag-asa. Salamat po, Ginoong Santos. Maraming salamat po. Habang lumalabas siya ng coffee shop, dala ang sobre at ang mga salita ng karunungan, naramdaman ni Harper ang isang bagong lakas na bumabalot sa kanya. Ang pagiging tahimik na pagpapahirap ay mahirap, oo. Ang nabasag na pangarap ay masakit, oo. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang kanyang anak, si Maya, ang kanyang kaalaman, ang kanyang dedikasyon. Iyon ang mga bagay na hindi kayang kunin ni Aldrin. Ang mga bagay na magiging pundasyon niya para sa pagbangon. Ang 15 taon na iyon ay hindi masasayang. Ang bawat sakripisyo ay magkakaroon din ng kabuluhan. Naisip niya ang mukha ni Aldrin, ang pagkamuhi sa mga mata nito. Naisip niya ang mukha ni Mr. De La Cruz, ang pagkaawa na tila hindi sapat. Ngunit ngayon, mas nangingibabaw ang mukha ni Maya, ang kanyang ngiti, ang kanyang pagtitiwala. Iyon ang tunay na inspirasyon. Iyon ang tunay na dahilan para lumaban. Hindi na siya makakulong sa isang maliit na opisina. Hindi na siya makukulong sa mga salita ni Aldrin. Ang kanyang isipan ay malaya. Ang kanyang puso ay may layunin. Ang kanyang pangarap ay hindi nabasag. Ito ay nagbago lamang ng anyo, naghintay ng tamang panahon upang muling mabuo, mas matatag kaysa dati. Kabanata 5, mga senyales ng panganib at ang pangontra na folder. Ang dating malinaw na mundo ni Harper ay unti-unting nababalot ng mga katanungan. Ang mga numero sa mga ulat na dati ay parang mga tapat na kaibigan na nagsasabi ng katotohanan, ngayon ay tila naglalaro na sa kanya. Mayroong mali, mayroong hindi tama, at ang maliit na tinig na iyon sa kanyang isipan na dati ay napalitan ng galit at pagod, ngayon ay nagsisimulang magbigay ng babala, mga babala ng panganib. Sa kanyang pagpupursige na makahanap ng kahit anong piraso ng pag-asa o kahit man lang isang paraan upang maipagtanggol ang kanyang sarili, napansin niya ang mga irregularidad. Ang mga financial statements ay tila may mga bahaging kulang. Ang mga valuation ng mga asset ay masyadong mataas, hindi tugma sa kasalukuyang kalagayan ng merkado. At ang mga ulat ay tila minanipula. Parang mga kwentong binago upang magmukhang maganda, kahit na ang katotohanan ay malagim. Bakit ganito ang mga numero? Bulong niya sa sarili habang hawak ang isang ulat. Hindi ito tugma sa mga naunang datos. Ang kanyang mga mata ay nagsuri ng masusi. Ang mga maling kalkulasyon, ang mga nawawalang transaksyon, ang mga halagang tila gawa-gawa lamang. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay sinadya. Ang pagkaalala niya sa mga salita ni Aldrin noon ay bumalik sa kanya. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo, Harper. Ngayon, nauunawaan niya ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang pagiging tapat niya noon ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng kahihiyan, kundi pati na rin ng galit ni Aldrin. At ngayon, si Aldrin ay tila naghahanap ng paraan upang tuluyan siyang pabagsakin. Ang kanyang dating opisina na madilim at maliit. Ang mga meeting na hindi niya nadaluhan. Ang mga kliyenteng nawala. Ito ba ang simula? Ito ba ang paraan ni Aldrin upang siya ay tuluyan ng masira? Ngunit ang mga natuklasan niya ngayon ay higit pa sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pera ng kumpanya, pera ng mga investor,
pera na posibleng napupunta sa maling landas. Napagtanto ni Harper na kailangan niyang maging maingat. Napakaingat. Alam niyang si Aldrin ay nagmamasid. Naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang isang maliit na pagkakamali lamang ang kailangan ni Aldrin upang siya ay tuluyan ng masisi. Kaya't hindi niya maaaring ipakita ang kanyang mga natuklasan. Hindi pa. Kailangan niyang maghanda. Kailangan niyang magkaroon ng depensa. Isang paraan upang maprotektahan ang sarili. Isang paraan upang patunayan ang kanyang sarili kung sakaling siya ang isisi. Sa kanyang maliit at madilim na opisina, nagsimula siyang magtrabaho ng tahimik. Hindi na tulad ng dati na may sigla at pag-asa, kundi may determinasyon na may halong pangamba. Bawat ulat na natatanggap niya, bawat numero na kanyang sinusuri ay maingat niyang kinokopya. Hindi lamang sa digital na paraan, kundi pati na rin sa pisikal. Gumamit siya ng lumang folder, isang folder na tila walang halaga, ngunit doon niya inilalagay ang kanyang siguro, ang kanyang pangontra. Ang folder na iyon ay naging kanyang lihim na kasama. Bawat dokumento na kanyang inilalagay doon ay parang isang piraso ng kanyang pagtatanggol. Ang mga kopya ng mga kontrata, ang mga orihinal na financial statements, ang mga memo na tila may kinalaman sa mga hindi maipaliwanag na transaksyon. Bawat pahina ay isang patunay. Patunay na may mali. Patunay na mayroong pandaraya. Naisip niya ang mga salita ng kanyang ina noong bata pa siya. Mag-ingat ka, anak. Sa mundong ito, hindi lahat ay tapat. Minsan, kailangan mong maging handa para sa anumang mangyari. Ang mga salitang iyon ay tila bumabalik sa kanya ngayon, na may mas malalim na kahulugan. Ang bawat gabi ay lalo pang humahaba. Habang ang kanyang anak na si Maya ay natutulog na, si Harper ay nagpupuyat pa rin, sinusuri ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit ang kanyang isipan ay alerto. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa mga pirasong papel na ito. Ang folder na ito, bulong niya sa sarili habang maingat na naglalagay ng isang pinaghihinalaang dokumento. Ito ang aking proteksyon, ang aking, ano nga ba? Bara? Hindi. Kalasag? Mas malapit na. Buhay? Hindi rin. Pangontra, naisip niya. Oo, pangontra. Pangontra sa kasamaan. Pangontra sa pandaraya. Pangontra sa mga taong handang manakit para lamang sa pera. Ang pagbuo ng folder na ito ay hindi madali. Kailangan niyang maging tuso. Kailangan niyang maging tahimik. Kailangan niyang maging invisible. Bawat pagkopya ng dokumento ay ginagawa niya sa mga oras na kakaunti na lamang ang tao sa opisina. Bawat pag-save ng file ay iniingatan niyang hindi mapansin. Parang isang spy na kumukuha ng impormasyon. Naisip niya ang mga sinabi ni Ginoong Santos. Ang iyong kaalaman, ang iyong karanasan, ang iyong dedikasyon. Ito ang mga sandata niya. And ngayon ang mga dokumentong ito ang magiging ebidensya. Naramdaman niya ang pagod, ang takot. Ngunit kasabay noon, mayroon ding kakaibang lakas na nabubuo sa kanya. Ito ang lakas ng determinasyon. Ang determinasyon na ipaglaban ang kanyang sarili. Ipaglaban ang katotohanan. Ipaglaban ang kanyang anak. Isang araw, habang sinusuri niya ang isang lumang audit report, napansin niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyon na tila hindi konektado sa kumpanya. Isang shell company na walang malinaw na layunin. At ang mga halaga ay malaki, napakalaki. Tila ito ang nawawalang piraso ng puzzle, ang tunay na patutunguhan ng pera. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito na marahil ang pinakamalaking ebidensya. Kailangan niyang kopyahin ito agad. Maingat niyang ginawa ang kanyang trabaho. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Napalingon siya bigla. Si Aldrin. Nakatayo lamang doon, nakangisi. Ang mga mata nito ay tila nanunuri, parang isang hayop na nakahanap ng kanyang biktima.
Anong ginagawa mo, Harper? Tanong ni Aldrin. Ang kanyang tinig ay tila may halong pangungutya at pagbabanta. Naramdaman ni Harper ang paglamig ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sasabihin ba niya ang katotohanan? Hindi. Masyado pa siyang maaga. Wala naman, Aldrin, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Inaayos ko lamang po ang mga lumang dokumento. Ngumisi muli si Aldrin. Sigurado ka? Mukhang seryoso ka. Baka may kailangan kang itago? Naramdaman ni Harper ang panganib na papalapit. Ang kanyang pangontra folder. Kailangan niyang ilayo ito. Kailangan niyang itago ito ng mas mabuti. Wala naman po akong itinatago, Aldrin, sagot niya. Pinipilit na maging kalmado. Alam mo naman po, trabaho ko lang ang ginagawa ko. Tinitigan siya ni Aldrin ng ilang sandali na tila sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Ngunit hindi siya natinag ni Harper. Dahil sa likod ng kanyang takot, nandoon ang determinasyon. Nandoon ang kaalaman na mayroon siyang sandata. Mayroon siyang pangontra. Sige, sabi ni Aldrin, sabay talikod. Basta siguraduhin mong hindi ka nagkakamali. Baka ang iyong mga pag-aayos ay maging dahilan pa ng iyong kapahamakan. Nang makaalis si Aldrin, napahawak si Harper sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Halos mahuli siya. Ngunit nagawa niyang makalusot. Ang kanyang pangontra folder ay ligtas pa rin. Alam niya na ngayon ang kanyang misyon. Hindi na lamang ang mabuhay, kundi ang mangalap ng sapat na ebidensya. Kailangan niyang patunayan ang pandaraya. Kailangan niyang ilantad ang katotohanan. At ang folder na iyon, ang kanyang lihim na pangontra, ang magiging susi sa lahat ng iyon. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang huling baraha. Kabanata 11. Ang kape na nagbago ng lahat. Ang umagang iyon ay kulay abo, tulad ng kalagayan ng puso ni Harper. Ang langit ay umiiyak. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mga bintana ng kanyang apartment ay tila sumasalamin sa bigat na nararamdaman niya. Martes. Karaniwan. Ang Martes ay isang ordinaryong araw lamang sa trabaho. Ngunit ang Martes na ito ay magiging iba. Ito ang magiging simula ng katapusan. O baka naman, ang simula ng isang bagong kabanata, hindi niya alam. Alam lang niya, nagmamadali siya. Nagkaroon kasi ng hindi inaasahang aberya sa bahay. Si Maya, ang kanyang anak, ay nagkasakit ng bahagya. Kailangan niyang mag-alaga. Kailangan niyang masigurong maayos ang kalagayan nito bago siya umalis. At dahil doon, nahuli siya sa pagpasok sa opisina. Hindi ito nangyayari sa kanya. Si Harper ang dating masipag at laging nasa oras. Ngayon, siya ay tumatakbo, hinahabol ang bawat minuto. Ang hangin sa labas ay malamig at basa. Ang basang kalsada ay tila nagpapabagal sa bawat sasakyan. Ang mga tao ay nagmamadali, nagtatakip ng mga payong, ang mukha ay puno ng pagkayamot. Ramdam ni Harper ang kaba. Alam niyang hindi magugustuhan ni Aldrin ang kanyang pagkahuli. Alam niya na si Aldrin ay laging naghahanap ng butas. Pagdating niya sa harap ng gusali, ang kanyang puso ay bumibilis. Tumakbo siya papasok, ang kanyang briefcase ay mahigpit na hawak. Ang bawat hakbang niya sa malinis at makintab na sahig ng lobby ay tila may kasamang tunog ng orasan na walang tigil sa pagtakbo. Kailangan niyang makarating sa kanyang opisina. Kailangan niyang kunin ang mga dokumentong kailangan niya para sa isang mahalagang presentasyon mamaya. Nang siya ay lumiko sa isang sulok ng pasilyo patungo sa direksyon ng kanyang dating opisina, ang maliit at madilim na sulok na ngayon ay kanyang naging tahanan. May nabangga siya. Malakas. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang bagay at ang pagkalat ng mainit na likido sa kanyang kamay at sa sahig. Aray! Sigaw niya, sabay hawak sa kanyang kamay na nasipit. Ngunit ang tunog na kasunod nito ay hindi na niya pag-aarte. Ito ay isang galit na sigaw. Isang sigaw na pamilyar sa kanya. Ano ba, Harper? Napaangat siya ng tingin. Si Aldrin. Nakatayo sa harap niya, ang kanyang damit, isang mamahaling polo na sigurado siyang hindi mura, ay puno ng nabuhos na kape.
Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Napatulala si Harper. Kape. Ang aksidenteng ito, ang kape na minsan na niyang inakalang magiging simula ng pagbagsak niya noon, ngayon ay tila nagbabalik upang tapusin ang lahat. Aldrin, ako po ay humihingi ng paumanhin, sabi ni Harper. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko po sinasadya. Nahihirapan lang po ako. Nahuli po ako sa pagpasok dahil sa anak ko. Ngunit tila hindi naririnig ni Aldrin ang kanyang mga salita. Tila bingi ito sa anumang paliwanag. Para bang ito ang tamang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Ang pagkakataon upang tuluyan na siyang itapon. Hindi sinasadya, laging hindi sinasadya. Sigaw ni Aldrin, mas lumakas pa ang kanyang tinig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. May mga tao nang naglalabas ng kanilang mga ulo mula sa mga opisina, nagtataka sa ingay. Kaya pala lagi kang huli, kaya pala palagi kang may problema. Hindi ka na mahalaga dito, Harper. Hindi ka na kailangan. Ang mga salita ni Aldrin ay dumiretso sa puso ni Harper. Parang mga punyal na paulit-ulit na bumabaon. Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay nakatuon sa kanya. Nakikita niya ang awa sa ilan, ang pagkamausisa sa iba, at ang malamig na kasiyahan sa ilan. Nakakahiya, nakakababa ng dignidad. Aldrin, pakiusap. Nagsimulang magmakaawa si Harper, ngunit hindi siya hinayaang matapos ni Aldrin. Tumingala ito na tila humihingi ng atensyon mula sa langit o marahil mula sa mas mataas na kapangyarihan sa kumpanya. Lahat kayo, pakinggan ninyo ako. Sigaw ni Aldrin, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan na tila natamo niya sa pagiging anak ng CEO. Mula sa araw na ito, si Harper Lively ay wala ng trabaho sa Premier Holdings. Tinatanggal ko siya dahil sa kanyang kapabayaan. Dahil sa kanyang kawalan ng profesionalismo. Ang mga salitang iyon, natanggal, tinatanggal ko siya. Dumiretso ito sa pandinig ni Harper, ngunit tila hindi niya lubos maintindihan. Tinatanggal siya? Dahil lamang sa isang natapong kape? Dahil sa pagiging huli niya ng ilang minuto? Napatingin siya sa basang sahig, sa basang damit ni Aldrin, sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Ang lahat ay parang isang malabong panaginip. Isang bangungot na hindi niya gustong mangyari, niyakap niya ang kanyang sarili. Ang lamig ng umaga, ang malamig na tingin ng mga tao, ang malamig na mga salita ni Aldrin, lahat ay bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na sakit na bumabalik. Ang sakit ng kawalang katarungan, ang sakit ng pagiging walang halaga. Hindi niya namalayan, ngunit may tumulong luha sa kanyang mga pisngi. Bumagsak ito sa sahig, kasama ng natapong kape. Tumingin siya kay Aldrin. Nakita niya ang tagumpay sa mukha nito, ang kasiyahan sa pagkakita sa kanya na durog. Pero, hindi ito tama, Aldrin, mahinang sabi niya, ngunit tila walang nakarinig. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng bulungan ng mga tao. Si Aldrin ay tumawa lamang, isang malamig at walang emosyong tawa. Tama o mali, Harper, ang desisyon ay nagawa na. Mag-empeke ka na. Umalis ka na rito. Niyakap niya ang kanyang briefcase. Doon lamang niya naalala ang mga dokumentong kailangan niyang kunin, ang mga patunay, ang kanyang pangontra. Ngunit wala na siyang lakas, wala na siyang pag-asa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila nauwi sa isang basong kape. Isang basong kape na naibuhos sa pinakamababang sandali ng kanyang propesyonal na buhay. Lumakad siya palayo, ang mga yapak niya ay tila mabigat, tila nababalot ng putik. Ang bawat tao na kanyang madadaanan ay tila may tingin na nagsasabi ng, kawawa naman siya, o baka naman, tama lang yan sa kanya. Ang ulan sa labas ay tila mas lumakas pa. Ang langit ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang pangarap, ang kanyang propesyon, ang kanyang dignidad. Lahat ng iyon ay tila nabasag, nagkalat sa sahig ng pasilyo kasama ng natapong kape. Naalala niya ang mga salita ni Mason Santos. Kung sakaling gusto mong pag-usapan ang mga bagay na ito, tawagan mo ako. May maliit na pag-asa pa ba?
Mayroon pa bang pagkakataon na tumayo muli? O ito na nga ang katapusan? Habang papalabas siya ng gusali, hawak ang briefcase na tila wala ng laman, naramdaman niya ang lamig ng hangin at ulan. Ngunit sa loob niya, mas malamig pa. Ang mundong kanyang ginagalawan, ang kumpanyang kanyang pinaglingkuran ng 15 taon, ay biglang naglaho na parang usok. Ang kape. Ang natapong kape. Ang simpleng aksidenteng iyon na pinalala ng galit at kapangyarihan ni Aldrin ay ang naging mitsa. Ang mitsa na sumunog sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang malinaw kay Harper. Hindi ito ang kanyang pagkakamali, ito ang pagkakamali ni Aldrin. At ang kanyang kwento ay hindi magtatapos dito. Hindi. Ang kape na nagbago ng lahat ay magiging simula lamang ng pagbabago. Ang pagbabagong kailangan niyang gawin para sa kanya, para kay Maya, para sa hustisya. Kabanata 7. Ang hindi inaasahang pagtulong mula kay Mason Santos. Ang bawat hakbang palabas ng gusali ay parang paghakbang sa kawalan. Nararamdaman ni Harper ang mga tingin ng mga tao. Mga tingin na tila nanunuya, nanlilimos ng impormasyon o marahil puno ng awa. Nakakahiya. Nakakababa ng pagkatao. Kasama ang security guards sa magkabilang gilid niya, tila isa siyang kriminal na inilalabas matapos mahuli sa isang mabigat na krimen. Ang kanyang briefcase na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila isang kargang pasanin na hindi niya alam kung paano bubuhatin. Nasa pintuan na siya. Ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang patak ng ulan ay tila yumayakap sa kanya, isang malamig na yakap na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Ito na ang katapusan. Ang katapusan ng 15 taon. Ang katapusan ng kanyang karera. Ang katapusan ng kanyang pag-asa. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas sa pintuan, isang tinig ang pumigil sa kanya. Isang tinig na pamilyar, isang tinig na nagbigay sa kanya ng kaunting sinag ng pag-asa noon. Teka muna, sabi ng tinig. Napalingon si Harper at napalingon din ang mga security guard. Nakita niya ang isang pamilyar na figura na papalapit. Si Mason Santos, ang malaking investor. Ang taong tila malayo sa mundong ito ng kawalang katarungan na kanyang nararanasan. Ngumiti si Mason Santos, isang ngiti na tila may daladalang kakaibang kumpiyansa. Lumapit siya sa security guards. Maaari bang pakihintay muna ang inyong ginagawa? Mahinahon, ngunit may awtoridad na sabi ni Mason. Mukhang hindi naman po siya kriminal. Kaibigan ko po siya. Nagkatinginan ang mga security guard. Tila nag-aalangan sila. Sino itong taong ito na basta-basta na lamang nakikialam? Ngunit ang pangalan ni Mason Santos ay kilala sa lipunan. Isang tao na hindi basta-basta maaaring baliwalain. Pero sir, sabi ng isang guard, tila nagtatanong ng permiso. Utos po na. Nauunawaan ko ang inyong tungkulin, sabi ni Mason, hindi pa rin nawawala ang ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong makipag-usap sa kanya. Hayaan ninyo akong samahan siya palabas. Wala kayong kailangang ikabahala. Nagkatinginan muli ang mga guard. Tila mas pinili nilang sundin ang utos ni Mason, o marahil mas gusto nilang iwasan ang anumang gulo. Tumango sila at dahan-dahang umatras, binibigyan ng daan si Mason at si Harper. Naiwan si Harper na nakatingin kay Mason, hindi makapaniwala. Siya ba ay maliligtas? Ito na ba ang simula ng pagbabago? Harper, sabi ni Mason, ang kanyang tinig ay malumanay. Mukhang hindi maganda ang araw mo. Halika, samahan mo muna ako. May gusto akong malaman. Sumunod si Harper. Habang naglalakad sila, papalayo sa gusali, sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya ang taong nilalait at tinatapon. Nang makalayo na sila sa gusali, at habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Mason, nagtanong si Mason, Harper, ano ba talaga ang nangyari kanina? Naririnig ko ang usapan. Tila may kinalaman sa kape? Napabuntong hininga si Harper. Sa wakas, mayroon na siyang makakausap na hindi agad huhusga. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pagkahuli niya sa trabaho dahil sa anak niyang may sakit. Ang pagmamadali niya.
Ang aksidenteng pagbangga kay Aldrin, ang natapong kape, at ang mabilis at malupit na pagpapatalsik sa kanya. Habang siya ay nagsasalita, nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Mason. Ang pagtataka sa simula ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng bahagyang pagkadismaya. "Kape lang?" tanong ni Mason, tila hindi makapaniwala. "Iyan ang dahilan kung bakit ka pinalayas, matapos ang 15 taon ng tapat na serbisyo?" Tumango si Harper, ang mga luha ay nagsimulang tumulo muli. "Oo, Ginoong Santos, isang basong kape lang ang naging dahilan," umiling si Mason. "Hindi iyan ang dahilan, Harper. Alam ko kung paano gumalaw ang mga tao sa industriyang ito. Ang insidente ng kape ay isa lamang kaswalidad. Isang perpektong pagkakataon para kay Aldrin na itapon ka. Alam kong hindi mo kasalanan ang lahat ng iyon." Naramdaman ni Harper ang init sa mga salita ni Mason. Ang pagkilala na hindi siya lamang isang numero, hindi lamang isang pandikit, kundi isang taong may pinagdaanan. Isang taong hindi nararapat sa ganitong trato. "Ano pong gagawin ko ngayon, Ginoong Santos?" tanong ni Harper. Ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Wala na po akong trabaho. Paano na po si Maya?" Hinawakan ni Mason ang braso ni Harper, isang magiliw na paghawak na nagbigay ng kakaibang lakas. "Huwag kang mag-alala, Harper. Hindi ka namin pababayaan." Pumasok sila sa sasakyan ni Mason, isang marangyang sasakyan na tila kabaligtaran ng kanyang pinapasukan na kumpanya. Habang umaandar ang sasakyan, nagsalita si Mason. "Alam mo, Harper, sa mga tao na namumuhunan ako, marami akong nakikitang uri ng mga tao. May mga tapat, may mga tuso, at may mga tulad mo. Mga taong may husay, ngunit hindi nabibigyan ng tamang pagkakataon. Si Aldrin de la Cruz, hindi siya ang uri ng tao na gusto kong makita na mamamahala sa pera ng mga tao. Marahil, ito na ang tamang panahon para ipakita sa kanila kung sino talaga ang haligi ng kumpanyang iyon." Nagkatinginan sila ni Harper. May plano si Mason. Isang plano na tila may kinalaman sa kanyang sitwasyon. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Ginoong Santos?" tanong ni Harper. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may halong pag-asa. "Alam mo, Harper," sabi ni Mason, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Ang 15 taon mo sa kumpanya na iyon ay hindi masasayang. Ang kaalaman mo, ang iyong karanasan, ang iyong tapang na harapin si Mr. De La Cruz noon. Iyan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At iyan ang mga bagay na kailangan ng isang kumpanya na tulad ng sa atin." Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang magandang restaurant. "Halika," sabi ni Mason. "Mag-usap tayo ng masinsinan. May mga ideya akong nabubuo at sa tingin ko, Harper, ikaw ang magiging susi para maisakatuparan ang mga iyon." Habang bumababa si Harper sa sasakyan, pakiramdam niya ay nag-iiba ang lahat. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Ang kahihiyan ay napalitan ng pagkilala. Ang isang basong kape na naging sanhi ng kanyang pagkatapon ay tila nagiging simula na pala ng kanyang pagbangon. Sa tulong ni Mason Santos, ang kanyang kwento ay hindi magtatapos sa pagiging kasambahay na pinalayas. Ang kanyang kwento ay magsisimula pa lamang. Kabanata 8. Ang nakagigimbal na katotohanan at ang pangako ng pagtutulungan. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang ugong ng mga usapan sa loob ng coffee shop ay tila nagbibigay ng kaunting kapayapaan sa gitna ng kaguluhan na nararanasan ni Harper. Nasa tapat niya si Mason Santos, ang lalaking hindi inaasahang naging kanyang tagapagligtas. Dito, sa mas pribadong lugar, malayo sa mapanuring mga mata ng Premier Holdings, maaari na niyang ilabas ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. "Salamat po ulit, Ginoong Santos," sabi ni Harper. Ang kanyang tinig ay malumanay. "Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung hindi po kayo sumulpot kanina." Ngumiti si Mason. "Walang anuman, Harper. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng hindi nabibigyan ng tamang pagkilala. At mas alam ko kung ano ang pakiramdam ng makita ang pera ng mga tao na napupunta sa maling paraan." Sumipsip siya ng kape.
Alam mo, noon pa man, may mga napapansin na akong hindi maganda sa mga ulat ng Premier Holdings. May mga numerong hindi nagtutugma, mga transaksyon na tila hindi malinaw ang pinagmulan. Ngunit, hindi ko lubos maisip kung gaano kalala ang sitwasyon. Dito na nagsimula ang lahat. Dito na ibinuhos ni Harper ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi na lamang ito tungkol sa natapong kape. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang pagkatanggal. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ginoong Santos, sabi ni Harper, ang kanyang tinig ay nagiging seryoso. Ang nangyari kanina ay hindi ang tunay na dahilan ng pagkatanggal sa akin. Ito ay isang pagkakataon lamang para kay Aldrin. Ang tunay na problema ay mas malalim pa po kaysa diyan. At pagkatapos, sunod-sunod niyang ikinuwento ang lahat. Ang pagtutok ni Aldrin sa isang malaking real estate deal sa Bataan na may bahid ng pandaraya na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang kanyang pagtuklas na ang mga appraisal ay pinalaki at ang mga kontrata ay tila dinisenyo upang manloko. Ngunit hindi lamang po iyon, dagdag ni Harper, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga mapanganib na larawan. Mayroon din po siyang pinapasok na isang teknolohiya, isang green technology investment. Mukhang maganda sa una, ngunit nang suriin ko po ang mga datos, ito po ay isang malaking pagkalugi lamang. Walang malinaw na plano, walang matibay na basehan. Tila ginagamit lamang ang pangalan ng green technology upang makakuha ng pondo. Napapapikit si Mason, tila nag-iisip ng malalim. Green technology scam, oo, naririnig ko ang mga ganyang uri ng modus, mapanganib yan. Nagpatuloy si Harper. At ang pinakamatindi po, Ginoong Santos, natuklasan ko rin po na tila mayroon silang isang Ponzi scheme. Ang mga pondo mula sa mga bagong investor ay ginagamit upang bayaran ang mga naunang investor. Isang sugaro lamang na hindi magtatagal ay babagsak. Natahimik si Mason. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pagkabigla at pagkadismaya. Ang kanyang pagtataka noon ay napalitan na ngayon ng malinaw na pagkaunawa sa lawak ng pandaraya. Ponzi scheme! Bulong ni Mason, tila hindi makapaniwala. Napakadelikado nito. Ito ay hindi lamang pandaraya sa kumpanya, kundi pandaraya sa napakaraming tao na nagtitiwala sa Premier Holdings. Tumingin siya ng diretso kay Harper. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Harper, ang tapang mo, ang husay mo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Ang mga ebidensyang nakalap mo, ang iyong pagsusuri, ito ang mga bagay na kailangan ng isang tao na may integridad. Naramdaman ni Harper ang init ng papuri. Hindi ito ang uri ng papuri na nagmumula sa isang taong gusto lamang siyang gamitin. Ito ay papuri na nagmumula sa pagkilala sa kanyang halaga. Ginoong Santos, sabi ni Harper, ginawa ko lamang po ang aking tungkulin. Ngunit ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa pagkatanggal ko, paano ko po ipagtatanggol ang aking sarili? Paano ko po ipaglalaban ang katotohanan? Ngumiti muli si Mason, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay puno ng determinasyon. Harper, sa tingin ko, alam ko na kung paano natin ito gagawin. Inabot niya ang kanyang bag at naglabas ng ilang dokumento. Alam mo, matagal ko nang iniisip na magsimula ng sarili kong venture. Isang kumpanyang tunay na may prinsipyo. Isang kumpanyang nakatuon sa tamang pamamahala at sa kapakanan ng mga kliyente. Isang kumpanyang magiging kaiba sa mga tulad ng Premier Holdings. Nagkatinginan sila. May ideya na nabubuo sa isipan ni Harper. Naiintindihan mo ba, Harper? Sabi ni Mason, ang kanyang tinig ay puno ng sigla. Ikaw ang perpektong tao para dito. Ang iyong kaalaman sa industriya, ang iyong karanasan sa mga pinansyal na instrumento, ang iyong integridad, ang iyong kaalaman sa mga pandaraya na ginagawa ng Premier Holdings. Lahat ng iyon ay napakahalaga. Tumayo si Mason at inilahad ang kanyang kamay kay Harper. Gusto kong imungkahi sa iyo, Harper Lively. Sumama ka sa akin. Maging kasama tayo sa pagtatayo ng isang bagong kumpanya. Ikaw ang magiging co-founder ko.
Ikaw ang mamamahala sa operasyon, sa mga desisyon tungkol sa pamumuhunan. Ikaw ang magiging puso ng ating bagong kumpanya. Napatulala si Harper, co-founder, isang bagong kumpanya. Mula sa pagiging tila wala ng patutunguhan, ngayon ay binibigyan siya ng ganitong pagkakataon. Ang pagkakatiwalaan sa ganitong antas. Ang pagkakaroon ng kalayaan na gamitin ang kanyang kaalaman at karanasan sa isang bagay na tunay na mahalaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kamay ni Mason. Ang pagbigkas ng salitang "o" ay tila hindi na kailangan. Ang kanyang kilos ang nagsabi na, "Ginoong Santos, Mason," sabi ni Harper, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at determinasyon. "Tanggapin ko po ang inyong alok. Maraming salamat po." Niyakap sila ni Mason. Mula ngayon, Harper, hindi na tayo mga empleyado na naghihintay lamang ng utos. Tayo na ang gagawa ng mga utos. Tayo ang magtatakda ng pamantayan. Habang palabas sila ng coffee shop, dala ang pangako ng isang bagong simula. Alam ni Harper na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagkatapon. Sa halip, ito ay isang bagong kabanata na nagsimula. Isang kabanata na isinulat niya kasama ang isang taong naniniwala sa kanya. Isang kabanata kung saan ang katotohanan ay mananaig at ang integridad ay muling mabibigyang halaga. Ang mga pandaraya ni Aldrin ay magiging pundasyon lamang ng isang mas matatag at mas matapat na institusyon na kanilang itatayo. Kabanata 9A, ang pagbagsak ng Premier Holdings at ang pagsikat ng katotohanan. Ang bawat bagong umaga ay dapat magdala ng pag-asa. Ngunit para sa kumpanyang Premier Holdings, ang umagang ito ay magdadala lamang ng katapusan. Habang naghahanda si Harper para sa isang bagong simula kasama si Mason, ang kabilang panig, si Aldrin, ay naghahanda para sa isang desperadong hakbang. Maagang-maaga pa lamang, habang ang marami ay bagong gising pa lamang, isang email ang kumalat na parang apoy sa buong kumpanya, maging sa mga kliyente at maging sa mga investor. Ang nagpadala nito ay walang iba kundi si Aldrin de la Cruz. Ang subject line pa lamang ay nagpapahiwatig na ng problema, babala tungkol kay Harper Lively, isang empleyadong mapanganib. Sa loob ng email, si Aldrin ay hindi nag-atubiling manirang puri. Inilarawan niya si Harper bilang isang mapanirang empleyado, isang trader na nagtatangkang sirain ang kumpanya mula sa loob. Ginamit pa niyang halimbawa ang insidente ng kape na pinalaki upang magmukhang sinadya at masama ang intensyon ni Harper. Sinabi rin niya na si Harper ay nagtangkang magnakaw ng mga importanteng dokumento, isang bagay na, alam ni Harper, ay ang kabaligtaran ng kanyang ginawa. Ang layunin ni Aldrin ay malinaw, sirain ang reputasyon ni Harper bago pa man lumabas ang katotohanan. Ramdam ni Harper ang pagkabigla nang malaman niya ang tungkol sa email. Tila hindi pa siya nakontento sa pagpapatalsik sa kanya, gusto pa niyang sirain ang natitira pang dignidad niya. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng labis na takot, isang tawag mula kay Mason ang dumating. "Harper, nakita mo na ba ang email ni Aldrin?" Tanong ni Mason, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may halong pagkaalarma. "Opo, Mason, nakita ko po," sagot ni Harper, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mason. "Hindi ito magtatagumpay, mayroon na akong ginagawa." At hindi nga nagtagal, isang bagong email ang lumabas. Ito naman ay mula kay Mason Santos. Ang subject line, mahalagang impormasyon tungkol sa Premier Holdings, ang katotohanan. Sa loob ng email ni Mason, hindi lamang niya pinabulaanan ang mga paratang ni Aldrin, kundi ibinunyag din niya ang lahat, ang mga ebidensya ng pandaraya, ang mga dokumento ng Ponzi scheme, ang mga maling valuation, ang mga pekeng kontrata sa green technology, at ang malaking real estate deal na muntik ng ikalugi ng kumpanya. Kasama sa email ang mga kopya ng mga dokumentong nakuha ni Harper, ang mga patunay na nagpapakita ng malinaw na kasamaan. Hindi lamang iyon. Inanunsyo rin ni Mason sa email na dahil sa mga natuklasang pandaraya, agad niyang binabawi ang lahat ng kanyang pamumuhunan sa Premier Holdings. Tinawagan na rin niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang magsampa ng kaso. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Tapos na ang laro. Ang epekto ng email ni Mason ay kagyat at mapanira.
Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat na parang ligaw na apoy. Ang mga kliyente ay nagulat at nagalit. Ang mga investor na nawalan ng milyon-milyong piso ay nagalit. Ang Premier Holdings na dating simbolo ng katatagan ay biglang gumuho. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog ngunit walang sumasagot. Ang mga opisina ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Nakita ni Harper sa balita ang mga gusali ng Premier Holdings na napapaligiran ng mga mamamahayag. Ang mga tao ay nagkakagulo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Aldrin. Nakasuot ng basang damit na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Tila nabaliktad ang lahat sa isang iglap. Ang dating mayabang na anak ng CEO, ang dating nagpapanggap na makapangyarihan, ay ngayon ay hinahabol ng mga reporter, tinatanong tungkol sa mga pandaraya at kasinungalingan. Maya-maya, nakita niya ang pagdating ng mga pulis. Mabilis na nilapitan nila si Aldrin. Nakita ni Harper kung paano inaresto si Aldrin habang ito ay nagsisigaw at nagpupumiglas. Ngunit wala nang saysay ang kanyang mga salita. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Habang nanonood si Harper sa balita, isang damdamin ng katarungan ang bumalot sa kanya. Ito ang nararapat. Ito ang bunga ng kanyang katatagan. Ito ang bunga ng katapangan ni Mason. Tapos na sila, bulong niya sa sarili habang nakayakap kay Maya. Ang kanyang anak ay tila nalilito sa mga nangyayari. Ngunit ramdam nito ang pagbabago sa kanyang ina. "Inay, ano po yung sabi sa balita?" tanong ni Maya. "Wala na yun, anak," sabi ni Harper, pinipilit ng ngumiti. "Mahalaga ang importante, at ang importante ay kasama kita, at magsisimula na tayo ng bagong buhay." Sa pagbagsak ng Premier Holdings, hindi lamang isang kumpanya ang nawala. Nawala ang isang simbolo ng kasakiman at pandaraya. At sa pagbagsak nito, sumikat ang katotohanan. Ang katotohanan na ipinaglaban ni Harper at ang katotohanang inilabas ni Mason. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga legal na proseso, ang mga testimonya, ang mga pagdinig. Ngunit si Harper, na dating nakakulong sa takot at kahihiyan, ay ngayon ay tumayo ng matatag. Kasama niya si Mason, na tapat na nagbigay ng suporta. Ang kanyang pangontra folder na dating simbolo ng kanyang takot ay naging sandata na nagdala ng katarungan. Ang mga numero na kanyang inalisan ay naging mga patunay na naglantad sa kasamaan. Ang kanyang pagkatanggal na akala niya ay katapusan na, ay naging simula pala ng kanyang pagbangon. Ang Premier Holdings ay nawala na. Ngunit ang mga aral na dala nito ay mananatili. Ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. At ang integridad, kahit na mahirap ipaglaban, ay palaging magbubunga ng katarungan. Ang pagtataksil ni Aldrin ay nagdulot ng kapahamakan, ngunit ang katapatan ni Harper at ang katapangan ni Mason ay nagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Harper ay hindi nagtapos sa pagiging biktima. Ito ay nagtapos sa pagiging bayani. Niyakap sila ni Mason. "Mula ngayon, Harper, hindi na tayo mga empleyado na naghihintay lamang ng utos. Tayo na ang gagawa ng mga utos. Tayo ang magtatakda ng pamantayan." Habang palabas sila ng coffee shop, dala ang pangako ng isang bagong simula. Alam ni Harper na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagkatapon. Sa halip, ito ay isang bagong kabanata na nagsimula. Isang kabanata na isinulat niya kasama ang isang taong naniniwala sa kanya. Isang kabanata kung saan ang katotohanan ay mananaig at ang integridad ay muling mabibigyang halaga. Ang mga pandaraya ni Aldrin ay magiging pundasyon lamang ng isang mas matatag at mas matapat na institusyon na kanilang itatayo. Kabanata 9A, ang pagbagsak ng Premier Holdings at ang pagsikat ng katotohanan. Ang bawat bagong umaga ay dapat magdala ng pag-asa. Ngunit para sa kumpanyang Premier Holdings, ang umagang ito ay magdadala lamang ng katapusan. Habang naghahanda si Harper para sa isang bagong simula kasama si Mason, ang kabilang panig, si Aldrin, ay naghahanda para sa isang desperadong hakbang. Maagang maaga pa lamang, habang ang marami ay bagong gising pa lamang, isang email ang kumalat na parang apoy sa buong kumpanya.
maging sa mga kliyente at maging sa mga investor. Ang nagpadala nito ay walang iba kundi si Aldrin de la Cruz. Ang subject line pa lamang ay nagpapahiwatig na ng problema, babala tungkol kay Harper Lively, isang empleyadong mapanganib. Sa loob ng email, si Aldrin ay hindi nag-atubiling manirang puri. Inilarawan niya si Harper bilang isang mapanirang empleyado, isang trader na nagtatangkang sirain ang kumpanya mula sa loob. Ginamit pa niyang halimbawa ang insidente ng kape na pinalaki upang magmukhang sinadya at masama ang intensyon ni Harper. Sinabi rin niya na si Harper ay nagtangkang magnakaw ng mga importanteng dokumento, isang bagay na, alam ni Harper, ay ang kabaligtaran ng kanyang ginawa. Ang layunin ni Aldrin ay malinaw, sirain ang reputasyon ni Harper bago pa man lumabas ang katotohanan. Ramdam ni Harper ang pagkabigla nang malaman niya ang tungkol sa email. Tila hindi pa siya nakontento sa pagpapatalsik sa kanya, gusto pa niyang sirain ang natitira pang dignidad niya. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng labis na takot, isang tawag mula kay Mason ang dumating. "Harper, nakita mo na ba ang email ni Aldrin?" Tanong ni Mason. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may halong pagkaalarma. "Opo, Mason. Nakita ko po," sagot ni Harper. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mason. "Hindi ito magtatagumpay. Meron na akong ginagawa." At hindi nga nagtagal, isang bagong email ang lumabas. Ito naman ay mula kay Mason Santos. Ang subject line, mahalagang impormasyon tungkol sa Premier Holdings, ang katotohanan. Sa loob ng email ni Mason, hindi lamang niya pinabulaanan ang mga paratang ni Aldrin, kundi ibinunyag din niya ang lahat, ang mga ebidensya ng pandaraya, ang mga dokumento ng Ponzi scheme, ang mga maling valuation, ang mga pekeng kontrata sa green technology, at ang malaking real estate deal na muntik ng ikalugi ng kumpanya. Kasama sa email ang mga kopya ng mga dokumentong nakuha ni Harper, ang mga patunay na nagpapakita ng malinaw na kasamaan. Hindi lamang iyon. Inanunsyo rin ni Mason sa email na dahil sa mga natuklasang pandaraya, agad niyang binabawi ang lahat ng kanyang pamumuhunan sa Premier Holdings. Tinawagan na rin niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang magsampa ng kaso. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Tapos na ang laro. Ang epekto ng email ni Mason ay kagyat at mapanira. Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat na parang ligaw na apoy. Ang mga kliyente ay nagulat at nagalit. Ang mga investor na nawalan ng milyon-milyong piso ay nagalit. Ang Premier Holdings na dating simbolo ng katatagan ay biglang gumuho. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog ngunit walang sumasagot. Ang mga opisina ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Nakita ni Harper sa balita ang mga gusali ng Premier Holdings na napapaligiran ng mga mamamahayag. Ang mga tao ay nagkakagulo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Aldrin. Nakasuot ng basang damit na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Tila nabaliktad ang lahat sa isang iglap. Ang dating mayabang na anak ng CEO, ang dating nagpapanggap na makapangyarihan, ay ngayon ay hinahabol ng mga reporter, tinatanong tungkol sa mga pandaraya at kasinungalingan. Maya-maya, nakita niya ang pagdating ng mga pulis. Mabilis na nilapitan nila si Aldrin. Nakita ni Harper kung paano inaresto si Aldrin habang ito ay nagsisigaw at nagpupumiglas, ngunit wala nang saysay ang kanyang mga salita. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Habang nanonood si Harper sa balita, isang damdamin ng katarungan ang bumalot sa kanya. Ito ang nararapat. Ito ang bunga ng kanyang katatagan. Ito ang bunga ng katapangan ni Mason. Tapos na sila. Bulong niya sa sarili habang nakayakap kay Maya. Ang kanyang anak ay tila nalilito sa mga nangyayari, ngunit ramdam nito ang pagbabago sa kanyang ina. "Inay, ano po yung sabi sa balita?" tanong ni Maya. "Wala na yun, anak," sabi ni Harper, pinipilit ng umiti. "Mahalaga ang importante, at ang importante ay kasama kita, at magsisimula na tayo ng bagong buhay." Sa pagbagsak ng Premier Holdings, hindi lamang isang kumpanya ang nawala. Nawala ang isang simbolo ng kasakiman at pandaraya. At sa pagbagsak nito, sumikat ang katotohanan.
Ang katotohanan na ipinaglaban ni Harper at ang katotohanang inilabas ni Mason. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga legal na proseso, ang mga testimonya, ang mga pagdinig. Ngunit si Harper, na dating nakakulong sa takot at kahihiyan, ay ngayon ay tumayo ng matatag. Kasama niya si Mason, na tapat na nagbigay ng suporta. Ang kanyang pangontra folder na dating simbolo ng kanyang takot ay naging sandata na nagdala ng katarungan. Ang mga numero na kanyang inalisan ay naging mga patunay na naglantad sa kasamaan. Ang kanyang pagkatanggal na akala niya ay katapusan na, ay naging simula pala ng kanyang pagbangon. Ang Premier Holdings ay nawala na. Ngunit ang mga aral na dala nito ay mananatili. Ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. At ang integridad, kahit na mahirap ipaglaban, ay palaging magbubunga ng katarungan. Ang pagtataksil ni Aldrin ay nagdulot ng kapahamakan, ngunit ang katapatan ni Harper at ang katapangan ni Mason ay nagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Harper ay hindi nagtapos sa pagiging biktima. Ito ay nagtapos sa pagiging bayani.